Usa natin ang ating mga banal na kasulatan sa Book of Judges, chapter 11. Judges, chapter 11. Babasahin natin mula sa verse 1 hanggang 11. Judges, mga hukom, chapter 11. Ito ay tungkol sa buhay ni Jephthah. Now Jephthah the Gileadite was a valiant warrior, but he was the son of a harlot. And Gilead was the father of Jephthah. Gilead's wife bore him sons, and when his wife's sons grew up, they drove Jephthah out and said to him, "You shall not have an inheritance in our father's house, for you are the son of another woman." So Jephthah fled from his brothers and lived in the land of Tob. And worthless fellows gathered themselves about Jephthah, and they went out with him. It came about after a while that the sons of Ammon fought against Israel. When the sons of Ammon fought against Israel, the elders of Gilead went to get Jephthah from the land of Tob. And they said to Jephthah, "Come, and be our chief, that we may fight against the sons of Ammon." Then Jephthah said to the elders of Gilead, "Did you not hate me and drive me from my father's house? So why have you come to me now when you are in trouble?" The elders of Gilead said to Jephthah, "For this reason we have now returned to you, that you may go with us and fight with the sons of Ammon and become head over all the inhabitants of Gilead." So Jephthah said to the elders of Gilead, "If you take me back to fight against the sons of Ammon, and the Lord gives them up to me, will I become your head?" The elders of Gilead said to Jephthah, "The Lord is witness between us. Surely we will do as you have said." Then Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him head and chief over them. And Jephthah spoke all his words before the Lord at Mizpah. Kung salita ng Diyos, tayo po yung Panginoon, salamat po sa iyong biyaya na sa kabila po ng aming mga kapintasan, maaari kaming higit tumayo at ma-overcome namin, Panginoon, anumang pong kahinaan na aming pong naranasan. Langit namin ang iyong salita siyang mangusap sa amin. At salamat sa Banal na Espiritu na siyang magbibigay sa amin ng ulam. Magsalita sa iyo, Diyos, at kami makinig. Jesus name. Ang buhay Kristiyano ay may tutulad natin sa aklat ng Judges. Book of Judges. Walang kadala-dala ang mga tao rito sa mga pagtutuwid at disiplina ng Diyos. Kaya ang aklat na ito ng Judges ay masasummarize natin sa isang text sa huling-huli ng Book of Judges, chapter 21, verse 5, na sinasabi, "In those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes." At dahil dito, sila ay pinarusahan ng Diyos. Dahil sila ay walang hari at ginagawa nila anuman maibigan nila. Yung pong hirap ng wala pong tinitingnan Panginoon. Ginagawa ko anong nais niyang gawin. At dahil dito, sila ay pinarusahan ng Diyos at sila ay pinapasakop ng Diyos sa kanilang mga kaaway. Sa mga bansa na nais pumatay sa kanila sa matagal na panahon. Ganun po kung magdisiplina ang Panginoon sa kanyang mga tao, hindi lang sa mga kaaway na bansa, kundi maging mga kalamidad. Ito'y pinapadala ng Diyos upang idisiplina ang kanyang mga taong tumatalikod sa kanya at hindi sumusunod. Pagkatapos magsisi nitong mga bayang Israel sa kanilang kahirapan ng pag-alipin ng ibang bansa, ang Diyos ay mabiyayang tumutugon sa kanila. Nagre-raise up siya ng judge.
ng isang hukom upang sila ay pangaralan, turuan, palakasin, at ilapit sa Diyos upang sila ay tuluyang magsisi at mamuhay ng katuwiran at sila nga po ay pinagpapala ng Diyos. Pero ang problema, sa Book of Judges, mayroon tong tinatawag na 7 cycles. Ang ibig sabihin, ito'y paulit-ulit nilang ginagawa sa Diyos, walang kadala-dala. Pagka sila ay nasa magandang kalagayan, tumatalikod sila sa Diyos at ginagawa nila anuman ang kanilang maibigan, at sila ay sumasamba sa mga Diyosan, kaya ang Panginoon nagpapadala sa kanilang disiplina at parusa, at ngunit sila ay manunumbalik paulit-ulit sa cycle. Ano nangyayari? Napakaraming mga ebidensya na ipinapakita maging sa ating panahon ngayon, pero hindi natututo ang mga tao kung anong dapat gawin upang mapanatili nila ang magandang relasyon. Kaya naman, napapasok sila sa iba't ibang mga problema. Ngunit sa positibong tali, hindi tuluyang tinalikuran ng Diyos ang kanyang mga tao. Bumabagsak sila, dinidisiplina, palagi silang kinukuha ng Diyos pabalik sa Kanya upang sila'y totoong magsisi. Kaya nga, yung salita po ng Panginoon that I will never leave you nor forsake you, patuloy na ito ipinaparana sa kanyang mga tao. Na alam natin, ang Israel, tinubos sila sa pamagitan ng dugo ng kordero, ng mga hayop. Exodus chapter 15 verse 16, Exodus chapter 12 verse 12 to 13, ng Israel ay tinubos sa pamagitan ng dugo ng kordero. Ngunit ang mga Kristiyano ay tinubos hindi dugo ng hayop, kundi mismong dugo ni Kristo, ang pinakabugtong na anak ng Diyos. Revelation 1:5 and 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, na hindi tayo tinubos ng anumang kayamanan, kundi tinubos tayo sa dugo ni Kristo. At dahil dito, ang Diyos o ang Panginoon ay tumatayo palagi sa ating gabi. Siya ang ating tagapagpamagitan sa Diyos. Kaya kung ating babasahin ang Hebrews chapter 13 verse 5, ang sabi roon, make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have, for He Himself said, I will never desert you, nor will I ever forsake. Ito po ang kalagayan ng mga Kristiyano. At ito rin po ang kalagayan ng mga mananampalataya sa panahon ng Judges. Mayroong kadiliman, pero hindi sila iniiwan ng Diyos. Ngunit may mga buhay sa panahon ng Judges na tumatayo against darkness. Sila yung mga ilaw. Sila yung mga nagliliwanag laban sa kadiliman. At isa na rito sa mga ilaw ay walang iba kundi si Jephthah. Si Jephthah, siya'y naging isang hukom ng Judges. Lumakad si Jephthah sa matinding hirap at matinding kalagayan ng buhay, pero pinagtagumpayan niyang lahat at nakagawa siya ng mga dakilang bagay. Ito'y hamon sa atin. Marahil ikaw ay may kapintasan, may kahinaan na maaaring pinaiinisan ng iyong mga pamilya, ng iyong kapitbahay, ng iyong kaibigan dahil mayroong kang na karakter na nakakainis dahil napakahina at hindi ka makatayo-tayo. Ito si Jephthah ang iyong halimbawa. Paano siya nagtagumpay? Paano niya itong pinagtagumpayan? Ito ang aral na dapat nating matanggap ngayong umaga. Na alam natin, bagamat tayo kumpleto, tayo matatag, pero tayo'y may kapintasan sa harap ng Diyos sapagkat tayong lahat ay makasalanan. At kailangan natin lahat ang buhay na ito ni Jephthah kung paano itong isinulat ng Diyos para sa ating ikakitibay. Bagamat si Jephthah is not a very good example, ngunit siya'y ating matutularan. Sapagkat si Jephthah, siya ay pinili ng tao at hindi ng Diyos. Tao ang pumili sa kanya at hindi sa Diyos. At hindi lamang ito nagsimula sa kanya, kundi sumunod pa nung magkaroon ng first king ang Israel,
Eh, ito'y pinili ng Diyos at pinili ng mga tao at pinahintulot ng Diyos na maghanap ng taong ayon sa kanilang hiningi, kaya sila ay natalo at sila ay defeated. Hindi magandang halimbawa si Jephthah, pero ito ay pinahintulot ng Diyos na pangunahan ang bayan tungo sa tagumpay, sapagkat may plano ang Diyos sa paggamit kay Jephthah na hindi natin nalaman at malaman ang buong detalye sa kasaysayan. Hindi ko alam. At bawat isa sa atin, sa ating kahinaan, may plano ng Diyos. Hindi ko alam kung paano kayo gagamitin ng Diyos. Kaya, ang panukala ngayong umaga, kilalanin natin si Jephthah at matuto sa mga leksyong makikita natin sa kanyang buhay. Unang-una, si Jephthah ay masasabi ko sa aking salita, kakilakilabot na tinanggihan ng tao. Yun ang unang makikita natin, kakilakilabot na pagtanggi sa kanya. Now, Judges chapter 1 at chapter 11 verse 1 to 3, ganito po ang sabi. Now Jephthah the Gileadite was a valiant warrior, but he was the son of a harlot. And Gilead was the father of Jephthah. Gilead's wife bore him sons, and when his wife's sons grew up, they drove Jephthah out and said to him, "You shall not have an inheritance in our father's house, for you are the son of another woman." So Jephthah fled from his brothers and lived in the land of Tob, and worthless fellows gathered themselves about Jephthah, and they went out with him. Ang tawag ko sa kanya, unang-una, kay Jephthah, tingnan yung karakter niya. He's a valiant warrior. Pag sinabi pong warrior, meaning, siya ay mayroong katapangan. He has a great bravery. Talagang matapang, walang inaatasan, walang kinatatakutan. At the same time, tinawag isang valiant warrior. Meaning to say, valiant ay tumutukoy sa lakas, sa ability, sa efficiency. Matapang siya at makapangyarihan. Nagagawa niya ang anumang imposible hindi magawa ng ibang mga tao. So, ito ang hinahanap na leader ng mga tao ngayon. Maging sa iglesia, dapat ang maging leader ay isang valiant warrior. Isang talagang mayroong lakas. Hindi umaatras, may katapangan anuman ang problemang kinaharap. At ito ang hinahanap ng bayang Israel, ng bayan mismo ng Gilead. Patingnan nyo ang kalawa, Jephthah's challenge, yung kanyang hamon sa buhay. Verse 1, ang sabi dyan, now Jephthah the Gileadite was a valiant warrior. That's good. But he was the son of a harlot. Mabigat yun. Masakit na yung malamang ikaw ay isang ampon, pero mas masakit na malaman ikaw ay anak ng isang prostitute. Ito yung challenge sa buhay ni Jephthah. Ang tatay niya si Gilead. Now, ibig sabihin, mahilig sa mga prostitute si Gilead. Pero mayroon siyang totoong asawa. Mabigat ito para sa kanya bilang isang anak. Anak sa labas at anak ng isang patutot. Pero ganito ang kalagayan natin, mga kapatid. Mayroon tayong side na dakila tayo. Aganda. A valiant warrior kung ituloy. Pero on the other side, mayroon tayong kainaan. Mayroon tayong kapintas. Hindi natin ito may tatago. Kaya ang buhay natin ay parang may dilim at may
liwanag. Kaya itong si Jephthah, isang taong namumuhay sa spirito at sa laman. Meron din tayo. Mabigat ito. Then, tingnan natin, thirdly, ang kanyang conflict. Jephthah's conflict. Verse 2. Gilead's wife bore him sons. Nagkaroon pa siyang maraming anak, yung tatay niya, sa kanya mismong totoong asawa. And when his wife's sons grew up, they drove Jephthah out and said to him, "You shall not have an inheritance in our father's house, for you are the son of another woman." Matinding problema ito. Nang lumaki na ang mga anak ni Gilead, lumaki na ang kanyang mga kapatid, siya ngayon ang naging tangkulan ng kalupitan ng kanyang mga kapatid habang lumalaki. Palay ko, binubuli siya rito ng kanyang sariling mga kapatid. At may hirap ng betong buhay. At nung mamatay ang kanyang amang si Gilead, abay pinalaya siya, pinagkaisahan siya. At nakatingin lang ang nanay, pinagkaisahan siya ng mga kapatid niya. Dan sabi, lumayas ka rito, hindi ka kabilang sa mana na tatanggapin namin, wala kang bahagi dahil ikaw ay anak sa labas. Papansin niyo ba sa inyong mga anak, sana wag natin pamuhay yung mayroon tayong favoritism sa ating mga anak. Mas gusto ito dahil musay siya, may pakinabang siya, pero isa, nakanatala, ayaw ko dyan sa akong yan. Na, kung ikaw yun, nakanatala, dapat mo maka-overcome yan. Dapat mo mapagtagumpay. So, minabuti ni Jephthah na maghanap ng pera, hindi mula sa kanyang pamilya, kundi sa labas. Ang nakikita natin doon, talagang bayan siya. Gumagawa siya, may lakas siya. Ginagawa niya ang kanyang nararapat gawin upang kumita, upang itaguyod ang kanyang sarili. Kung may pamilya, matayo ang kanyang pamilya, hindi umaasa sa iba, kundi sa sariling sikap, tiyaga. Alam ko, kinamuhinan siya ng mga kapatid eh. Alam mo kung bakit? Hindi lamang siya isa alam sa labas, pero noong sinubas na, nabalitaan nilang siya'y lumakas. Tumindi. Kailangan pa silang nabuhi sa kanya. Pero ganyan eh. Kung yung mga taong inainisan mo, malaman mong umasenso, abay lalo ka pa mainis. Bakit? Nasa kanya na lahat eh. Sa amin, na mga totoong mga anak, wala kami no. So, tanda natin, isang lesson dito. Alam nyo, si Jephthah ang tumubos sa kahiyang ginawa ng kanyang ama. Siyang nagpaganda ng pangalan ng kanyang amang si Gilead na mahilig sa mga prostitute at walang pagmamahal sa kanya. Pero dahil sa kanyang kasipagan, sa kanyang pagsisikap, siya ay umunlad at nakita ng tao, siya ang tumubos sa pangalan ng kanyang ama. At na-break niya ang cycle ng kadiliman sa kanyang pamilya. Mga kapatid, mga anak, huwag niyong sabihin na kayo'y nagmana sa inyong mga magulang, kaya ganyan ka. No! Dapat tumatayo ka, lumalakas ka, na higit pa na ikaw magiging tagapagtubo sa pangalan ng iyong magulang. Kung paano sila nag-fail noon, nakikita sa iyo na ikaw'y tumatayo ngayon. Dapat kang maging kaiba sa iyong pamilya. Bilang Kristiyano, alam natin yun, magagawa natin yun. Why? Tumatayo si Kristo sa ating tagiliran. And we know that in all things, He works together for us, for our good. At hindi niya ito pinakalimutan, pinakaligtaan. Hindi mo mapasuko ang Diyos sa magandang layunin sa buhay mo. Bali ikaw, sumusumo ka. Pero God never gives up on you. Now, tingnan natin, fourthly,
Jephthah's companion. Sino itong mga sumama sa kanya? Verse 3. So Jephthah fled from his brothers and lived in the land of Tob. Wala pong alam sa lugar na ito. And worthless fellows gathered themselves about Jephthah. And they went out with him. So siya ay lumayas at doon siya naghanap buhay, naghanap ng kanyang pamuhay sa lugar ng Tob. At may mga worthless fellow gathered themselves. Mayroong mga taong worthless, walang silbing mga taong nakipagtikon sa kanya. Now, kung ano yung mababasa niyo sa Bible, huwag niyo agad i-judge. Huwag niyo agad bigyan ng, huwag kayong mag-assign ng meaning na yun na. Sapagkat sa Bible po, sa Greek word, bawat vowel lang, bawat sang letra, mayroong 24 interpretation, meaning. Kaya hindi mo makuha kung ano yung exact. Kaya wala pong Bible na perfect. Hindi po King James ang masabi nating original and perfect. Sapagkat ang binibigay ng King James sa kanyang version ay isa lang sa 24 na meaning ng word ng Bible. Kaya alin po ang tama? Lahat yan tama. Pero huwag agad tayong magsabi na, ito, sinabi ng word, ito na. No. Hanapin natin sa ibang translation. Makikita ninyo, very colorful. Itong worthless man, nasabi dito, worthless fellows. Itignan natin sa ibang salin. Diyan sa Tagalog, ang bagong ang Biblia, anong pagkakasabi? Mga bandido. Ang bigat nun. Mga bandido. Sa New American Standard, worthless men. Worthless fellows. Sa King James, vain men. Sa lumang Tagalog, ang sabi dyan, mga walang kabuluhan. Medyo mayroong malapit. Worthless fellows or mga walang kabuluhan. Sapagkat ang sabi talaga nito doon sa Hebreo, meaning po ng worthless fellows, ito yung mga unemployed, bankrupt, and empty. Kung tawagin niya sa atin, colloquial ng tawag, mga tambay. So hindi po ito mga bandido na literal ang pagkakalan natin. So huwag tayo mag-interpret sa isang word kung ano yung nakita natin. Be sure, tignan natin sa iba't ibang version para makita natin ang makulay na kahulugan. Ito po yung mga tambay na bakit sila nagtipon doon kay Jephthah. Nagtipon sila, nagpunta sa kanya sapagkat may nakita silang kakaiba kay Jephthah na maaaring makatulong sa kanilang kinabukasan. Because Jephthah is a valiant warrior, matalino, masipag, hindi umuurong, hindi umaatras anumang mga challenges sa kanyang buhay. Eh nakita ng mga lalaking to, may future tayo kung tayo'y makikisama sa kanya. That's good. Ito to ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Follow me as I follow Christ. Sundin ninyo yung mga taong sumusunod kay Kristo. Huwag niyong sundan yung mga taong lumalayo sa Diyos. Maraming kabataan, maging tayo matatanda, nagkikipagbarkada sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Imbis doon sa mga taong malapit sa Diyos. Doon tayo humihingi ng payo sa mga worthless fellows na ito. Pero these fellows, may nakita silang potential kay Jephthah. Ito mga tao ito, tulad ito sa mga taong sumama kay David. The 600 brave men na sumama kay David nung si David ay tangkaang patayin ni Saul. Tumakbo si David. At the same time, itong mga tao ito, nakikita nilang potential and they heard about David that he will be the coming future king. At sila sumusunod, may pag-asa tayo dito. Ito yung mga tao ito. Sila'y tulad ng mga taong matatalino sumusunod
sa tamang sinusundan. So yung mga leksyon makita natin, bagamat hindi pa tayo tapos, mga kapatid. Una-una, si Jephthah, tinanggap niya ang negatibo sa kanyang buhay at pinamuhay niya itong positive. Yan ang pag-overcome ng ating kahinaan, ating kapintasan. Tanggapin natin yung negatibo, pero pamuhay natin itong positive sa ating buhay. Tumayo siyang mas mataas sa kanyang kapintasan. Ganyan ang buhay, tila kontra lahat kontra. Pero kung paniwalaan mo that God is sovereign, ang pagkasubirano ng Diyos, kung naniniwala ka, alam mo na lahat ng bahagi ng buhay mo, ano man ito't madilim, ito'y liwanag, masama o maganda, alam nating may bahagi ito sa magandang plano ng Diyos para sa iyo. Mayroon kang kinabukasan. Mayroon kang aasahan sa Diyos. God is sovereign. Psalms 37 verse 23, ang sabi rito, the steps of a man are established by the Lord, and He delights in His way. Now, kung literal natin yan, the steps, naalala ko si Brother Pele nun ganito yun, Pastor yung hakbang ng mga matuwid na tao, sinasalo ng Diyos yan. Yan na. Well, the steps dyan, kung ating titignan sa ibang salin, ways, mga paraan ng pamumuhay. Ang paraan ng pamumuhay ng isang taong matuwid ay pinatatatag ng Diyos at siya'y nalulugod sa kanyang daan. Now, ganyan si Jephthah. Magamat positive and negatively, talagang worse siya. Pero hindi siya nag-dwell sa negative. Pero ginawa niyang stepping stones ang negative para makapabuhay ng positive. And God delights in His way. Talaga bang nalugod ang Diyos? So nakikita mo man o hindi, naniniwala ka man o hindi, lahat ng bahagi ng iyong buhay ay itinatatag ng Diyos upang maging kakaibang tao o persona. God delights in using the unusable person. Di ba sinabi yan sa 1 Corinthians 1:26? Na higit niyang ginagamit ang mga mahihina sa tingin ng tao upang mapahiya ang mga malalakas. Ginagamit niya ang mga maliliit upang mapahiya ang mga malalaki. God delights to use the unuseful things or people. Kaya nga, makikita natin yung men na ito, na-apply natin yung kasabihan, birds of the same feathers flock together. Bakit kasasandan doon sa mga tao, walang bibigay sa'yo, puros inuman, puros murahan, puros kantsawan, puros sama ng mga salita, mga green joke, ba't ka doon sasandal ka doon? Sumandal ka sa mga tao ang tiwala nila sa Diyos. Now remember this, that rejection is hurtful, but it is also beneficial. Masakit na kapag ikaw ay nasaktan dahil sa iyong kahinaan. Aminin mo, may kahinaan ka. Pero hindi mo magagawa ang ginagawa ng isang tao yun dahil meron ka magagawa na kaya mong gawin at doon mo dapat pagtibayin kung ano yung binigay sa iyong kakayanan. Hindi kailangan dito ang inggit. Tulad kay Jephthah, na-inggit siya sa kanyang kapatid. Pero malis siya upang gawin niya ang kanyang kakayanan. At ang Diyos ay nalagod sa kanya. So nakita niyo po yung unang nangyari sa kanya, isang kakilap-kilabot ng pagtanggi, ngunit siya ay umunlad. Then secondly, verses 4 to 8, makita na rin dito ang katakataka namang kahilingan.
Yung una, kakilakilabot, na magtanggi. Ngayon naman, ang katakatakang kahilingan. Nabasahin natin verses 4 to 8. Ang sabi, it came about after a while that the sons of Ammon fought against Israel. Bam! Nilusob sila ng mga Ammonita. Yung kanyang pamilya, yung bayan ng kanyang pamilya, Gilead. When the sons of Ammon fought against Israel, the elders, yung mga pinuno, ang mga matatanda sa Gilead, went to get Jephthah from the land of Tob. Balita kasi ng kanyang bravery, kanyang katapangan. Nabalitaan, nakita nila, ito si Jephthah, pag-asa natin dito. Then verse 6, and they said to Jephthah, come and be our chief that we may fight against the sons of Ammon. Ano sabi ni Jephthah? Then Jephthah said to the elders of Gilead, did you not hate me and drive me from my father's house? So why have you come to me now when you are in trouble? Yupod-yupod yung mga elders. At tumapit sa kahit ng salita. The elders of Gilead said to Jephthah, for this reason we have now returned to you, that you may go with us and fight with the sons of Ammon and become head over all the inhabitants. Ang buhay ni Jephthah, alam natin, siya'y nagtatago. Exile siya. Ang buhay niya tulad ni Robin Hood. Si Robin Hood, alam natin na siya ay nagtatanggol sa kanyang salibayan. Si Jephthah, pinagtatanggol niya ang kanyang bayang Israel. At ginagawa niya lahat ng paraan, walang nakakapasok sa Gilead na yon ng mga kasamaan. At kapag oras na siya ay tinatawagan, siya ay lumalapit sa kanila. Tingnan natin ang tatlong breakdown at tatlo yung katakatakang kahilingan nito. Ito 3. Number 1, the cause of the request. Anong dahilan ng request? Inatake sila ng bayan ng Ammonites. Na alam niyo ba kung anong lahing Ammonites? Ang lahing Ammonites, ito yung mga anak ni Lot na pamangkin ni Abraham. So, ang Israel at ang mga Ammonites magpinsan. Magpinsan sila. Pero, sila yung walang katapusang magkaaway. Kaya, matinding labanan. Kaya itong Gilead, nangangailangan sila ngayon ng isang leader. At napusuan nila si Jephthah. During this time, walang makitang katangian tulad ni Jephthah. Laban ko siya. Dahil hindi siya dumidepende sa kanyang magulang, hindi siya nagpadaig sa kanyang kapintasan, hindi umangat, ginawa niya ang kanyang makakayanan. Siya ay pinagtagumpay ng Diyos. Natignan natin ang character of the request. Verse 6, ano po ang katangian ng request na ito? Ang sabi nila, and they said to Jephthah, come and be our chief that we may fight against the sons of Ammon. Hiniling nila na siya ang maging chief, maging kapitan, maging commander, ruler. Dati hinihiling nilang, umalis ka, Jephthah. But now, hinihiling naman nilang, manguna ka sa amin, Jephthah. So nakita nyo, ang taong di sumusuko sa kanyang kapintasan, umaangat pa sa kapintasan, ginagamit ng Diyos na nagulay maging doon sa mga taong pumipintas sa kanya. Ganito ang tawag sa paglilingkod sa Diyos. Bigla, minsan hindi mo inasahan, tinatawag ka pala. Isang preacher, ayaw mo. Pero nalaman mo, tinawag ka, kapit mo lahat ng iyong magagawa. Huwag mo ipayar ng pride, hindi mo kaya. Kayanin mo muna. Pag nalaman, pag nakita mo, hindi mo nagawa talaga, wala kang magawa. Rise up! Dapat tumaas ka pa sa iyong kailangan. Andiyan ang Diyos. Katungkulan natin maging tapat sa ating paglilingkod, ang manyo, ating kakayanan. Katungkulan natin maging tapat. Manatili tayo. Then thirdly, the commitment of the request. Ano yung commitment sa request? Verse 7 to 8. Then Jephthah said to the elders of Gilead, did you not hate me and drive me from my father's house? So why have you come to me now
when you are in trouble. And the elders of Gilead said to Jephthah, for this reason we have now returned to you, that you may go with us and fight with the sons of Ammon, and become head over all the inhabitants of Gilead. Now, bago tumugon si Elias, si Jephthah, hindi siya basta-basta naghabol ng posisyon. Hindi siya basta siya naghabol at umagat na anong posisyon. But instead, pinaalala niya muli kung gaano siya kahina sa kanilang paningin. Pinaalala nila kung ano si Jephthah noon. At ano ang kanilang ugali noon. You rejected me. Why not? Bakit mo? So, sa verse 8, pinagtibay ng mga leaders ng Gilead ang kanilang kahilingan. You will become head over all the inhabitants of Gilead. Ipinaubaya ng Gilead nito na si Jephthah ang siyang magkukontrol ng kanilang mga buhay. Well, alam nyo, pagdating sa ating Panginoon, hindi basta tayo pag sinabing altar calling, lumapit kayo sa harapan, tanggapin si Kristo, then tanggap, iyak. Hindi, dapat kilalanin mo na ang sarili. Rejected ako sa aking kasalanan, nireject ko si Christ, but now, commit ko ang aking buhay bilang siya ang magpukontrol ng aking buhay. Ganito ang turing ng marami sa Panginoon eh. Pagka hindi na kailangan, tinatanggihan nilang Panginoon. At kapag kailangan na, lumalapit sila sa Panginoon. Saka, hindi ganito ang turing natin sa Panginoon. Then thirdly, ang kahangahang tugon ni Jephthah. Kahangahan. So una, kakilakilabot na pagtanggi. Kalawa, nakakatakang kahilingan. Katlo, kahangahangang tugon. Ewan ko. Kung ako si Jephthah, yung paglapit sa akin ng mga elders nyo, sabi ko, ha! Lukuhin yung lelong nyo. Marcel! Sa ating pinalayas nyo ako. Sinabi nyo, ako'y anak ng patungkot. Ngayon, nalapit-lapit kayo sa akin. Ba? Marcel! Pero salamat na naman, hindi ako si Jephthah. Sagot si Jephthah, kahanga-hanga kanyang tugon sa kahilingan ng mga tao. Tingnan nyo ang kanyang acceptance. Verse 9 to 11. So Jephthah said to the elders of Gilead, if you take me back to fight against the sons of Ammon and the Lord gives them up to me, will I become your head? The elders of Gilead said to Jephthah, the Lord is witness between us. Surely we will do as you have said. Then Jephthah went with the elders of Gilead. The people made him head and chief over them. And Jephthah spoke all these words before the Lord at Mizpah. Walang pagalilangan kumayo at namuna si Jephthah. Hindi siya pagalilangan. At sila'y nagtagumpay. Kaibang pakikitungo ni Jephthah sa mga tao, may kaibang pakikitungo rin sa kanya. Kayo, kapag kayo ay pinagsalitaan o na-criticize o napuna kayo, na mali kayo, na ikaw, paano kayo pag-react doon? Anong puso ninyo? Paano kayo magsalita? Sudan natin si Jephthah. Imbis na kanya itong pamukhaan, wala siyang duda ng sunuma. At siya'y nanguna sa kanila. Hindi siya mapait. Hindi siya bitter. Diba? Minsan tayo, hangiti. Uy, bakit? Pero puso natin talagang puno ng bitterness. Na, bakit po? Ayon doon sa 11, lahat ng sinabi ni Jephthah, sinabi niya sa harapan ng Diyos. Saksi niya palagi ang Diyos. Yung pala, kaya pala na-overcome ni Jephthah lahat ng kanyang weaknesses, ang kanyang kapintasan, dahil siya ay may tiwala
Diyos. Oo, nalayo siya sa Israel, pero hindi siya nalayo sa Diyos. Hindi siya nalayo sa Diyos. Pinatunayan niya ang kanyang commitment sa Panginoon sa pagitan ng pakikitungo niya sa kanyang mga kapatid, kababayan. Sayo natin sa gusto, ang uri ng pakikitungo natin sa kapwa ay nasasalamin kung anong uring mayroon tayong relasyon sa Diyos. Ang sabi ni Jesus Christ in John 13:34, ay 34:35, "A new commandment I give unto you, love one another. Love one another as I have loved you. For this, men will know that you are my disciples if you love one another." Minsan, may partial tayo eh. Maybe because of fear. Meron tayong minamahal dito, bagamat malapit sa atin. Meron din tayong minamahal dito, malapit sa atin. Pero ito lang minamahal natin pala. Why? Partial. Hindi balance. Hindi balance. Pero kay Ahab, minahal ni Ahab yung prophet ni Jezebel because Ahab, malaki takot niya kay Jezebel. Hindi mapamahal ni Ahab ang kanyang sariling bayan. Bagamat sarili niyang bayan. May partiality. Ano nga sabi ni Pepe Pimentel, pagka may asawa kayo? Love your wife and hate your mother-in-law. Bigat na. Yan ang laging ni Pepe Pimentel. Mas pati Pepe Pimentel. Patay na. Hindi mo niwala dun eh. Hindi mo pamumayin yung mother-in-law mo. Same time, yung mother-in-law kayo mo. Sundin mo natin sa asawa mo, di balik mo yung may kapatid mo. Tama yun. Sabi Jesus Christ, "A new commandment I give unto you, love one another. For in this, people will know that you are my disciples if you love one another." Kaya na, yung ating pag-ibig sa ating kapwa, nagre-reflect ng ating totoong pag-ibig sa Diyos. Kaya sabi ni John the Beloved, sa 1 John chapter 4, verse 20, "If someone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother, whom he has sinned, doesn't love God, whom he has not sinned." Dapat balanse. E makita natin si Jephthah gano'n. Wala siyang tinatago, wala siyang partiality. He loved lahat ng kababayan niya at mga kapatid niya. Kaya nag-advance si Jephthah. Natingnan niyo ang kanyang advancement. Sa verse 11, "Then Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him head and chief over them, and Jephthah spoke all his words before the Lord at Mizpah." So ginalang ng mga taga-Gilead ang salita ni Jephthah. Tinaas nila si Jephthah. Ginawa nilang pinuno. Magseto si Jephthah. Now, mga kabataan, tandaan ninyo ito. Ngayon, nag-aaral kayo, nagsusumikap kayo, nagsusunog kayo ng kilay. Hindi sabihin nagsusunog ng kilay. Hindi naman literal sinusunod nyo. Hindi talaga nagpupuyat kayo sa inyong pag-aaral para maabot ninyo yung inyong pangarap ng puso. Pero po ito kayo, pagdating sa pagtrabaho na kayo, makikita nyo yung kinang, maramdaman yung bigat ng bundles of money sa inyong kamay. Never forget your parents. Never forget your brothers and sisters. Never forget God. Sa pagkaramihan sa mga bataang hindi nabibigyan ng aral tungkol sa salita ng pagpag, may nakapera, lahat ng gusto niyang gawin, piling niya, nakakalimutan niya ang responsibility sa magulang.
Kaya sa tuwing siya titignan ng magulang, kung mayroong may tutulong, wala, dahil nakabili ng ganito, at ang kanyang puso't isipan nandun sa material. Mag-iingat kayo dyan. Karamihan, hindi naman lahat, but naniniwala ko, 80% sa mga nagtrabaho, nagiging makasarili. Ang ginagawang katulong ng nanay, tagalabat. Ingat kayo dyan, mga dapat mag-advance kayo. Magiging head kayo na nagmamahal sa inyong nakaraan. Si Jephthah naging ulo nila, naging kapitan nila. Pero alam nyo, tingnan nyo yung tatlo. Verse 11 again. Lahat ng kanyang salita, lahat ng kanyang pangako, lahat ng kanyang binitiwang commitment, sinabi nito sa harap ng Diyos sa Mizpah. Sa Mizpah. Hindi niya ito kinalimutan. Mizpah, isang lugar na kung saan naroon ang matinding pakikipagkasundo ni Laban at ni Jacob. Nagtagtayo sila roon ng isang dambana na kung sino man ang lumakpas sa kasunduang ito ay may parusang tatanggapin. Sila ay nagkausap dito as friendship. Matinding pakikipagkaibigan between Jacob and Laban na hindi sila maaaring magkasulubong sa kasamaan. Ito ngayon ang ginawa ni Jephthah between him and God sa Mizpah. Siya ay nagsalita at pangako ng kanyang commitment sa Panginoon. Yan ang dapat nang gawin, mga kabataan. Ang kayo ay nagtrabaho na commitment ninyo sa Panginoon. Anong commitment sa Panginoon? Children, respect and obey your parents. Friendship. Friendship with God. Friendship. Paano mo ma-overcome ang iyong mga weakness, ang iyong kapintasan? Wala lang si Jephthah. Ang kanyang pakikipagkaibigan sa Diyos, wala siyang bitterness kanina. So sa ating pagtatapos, makikita natin dito, ng isang tinanggihan ay naging leader. Naging leader. Sabi sa atin, hindi kailangan magiging ruler. Maging leader. Habang buhay, hindi mangyayari sa ating buhay. Pero may mga leksyong maaari nating panghawakan mula rito kay Jephthah. Unang-una, huwag natin kakalimutan, mga kabataan, mga kapatid ko, minamahal. Lahat tayo ay nagtataglay ng mga lakas at mga kailangan. Huwag natin itong tanggi. Subalit maggagawa ng Panginoon na maggamit tayo at gawing kapakipakinabang at espesyal na tao sa kanyang paningin sa loob ng ating buhay. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayo rin lumakpas sa ating pag-asa. Magagawa ng Diyos na gamitin tayo effectively at kapakipakinabang. Ikalawa, dapat natin tandaan na marahil ngayon marami tayong cycle na kasalanan na nangyayari sa ating buhay, walang kapatid-patid, paulit-ulit, repent, then ulit na naman, repent, ulit na naman. Nababaon tayo na nababaon sa bunga ng ating kasalanan, but yet, nandun ka pa rin. Konting pagbabago, konting pa-acknowledge of God, then after that, balik na naman sa iyong lihim na kailangan na naglulumamoy ka doon imbes na pagtagumpayan. Pero maaari mo itong mawasak, mapigil. Tulad ng ginawa ni Jephthah, ang kanyang tatay, napakasama ng kanyang tatay. Record niya, pero na-overcome. Kinat ni Jephthah ang pangit na pangalan ng kanyang ama. And he became a valiant warrior. Tayo natin pangalan ng ating magulang.
Then ikatlo, huwag natin din kalimutan ang ating pakikitungo sa iba ay sumasalamin sa ating pakikitungo personal sa Diyos. Kung hindi tama ang ating relasyon sa Panginoon, asahan mo, gagawin mo ano mang gusto mo. Tulad ng judges, they have no king, so therefore ginagawa nila kung anong maibigan ng kanilang mga mata. Kung wala kang tamang relasyon sa Panginoon, maaari ngayon magpapakita ka ng mabuti, pero sa kabila lang, nandun na rin. Nandun ka pa rin. Sa kasamaan, sapagkat yun ang nagre-reflect sa iyo na wala kang tamang relasyon sa Panginoon. So, you cannot love your brothers and sisters. Then lastly, hamon. Ano ang kailangan natin ngayon? Ano ang kapintasan natin yun? Magagawa mo at kailangan mong gawin na maglingkod sa Diyos. Sa tapat, puso at pagtiwala sa Kanya sa lahat mong kinabukasan. Tanging siya lamang ang makapagbabago ng buhay mo. Tanging siya lamang ang lakas mo para ma-overcome mo ang mga kainaang yan. Yan ang taong Jefta. At yan ang kailangan ng Diyos ngayon. Na lahat ng mga nandarito ay dapat maging tulad ng persona ni Jefta na bagamat namumuhay sa negative pero umangat tungo sa positive at nagiging halimbawa sa kanyang mga sa ating mga kaibigan na wala pang relasyon, na wala pang pagnay kay Kristo, ng Panginoon na hindi niyo pa pinuno at hindi niyo pa ruler ng inyong buhay bilang inyong tagapagligtas, ay makipagtagpo kayo sa inyong misba. Makipag-agree kayo sa Panginoon. Lord, hanggang ngayon, believer mo ko, pero hindi pa ako nag-commit ng buhay ko. Ayaw ko pang magpasakot sa iglesia, ayaw pa ako magpasakot sa salita niyo, but now, ikaw na ang aking ruler at may control ng aking buhay. Gawin yan. At magyayaring ikaw nga ito control ng Diyos at magkaroon ng tunay na kalikasan. Let us pray.